Ang Los Angeles Lakers ay makakalaban bukas ang New York Knicks. Ito ang pangalawa at huling pagkakataon na maghaharap ang dalawang koponan sa regular season maliban na lang kung magkikita sila sa NBA Finals. Target ng Lakers na walisin ang season series laban sa Knicks. Sa kanilang unang pagkikita ngayong season, nagpakitang gilas si LeBron James sa pamamagitan ng isang 33-point performance na nagdala sa Lakers sa isang malaking upset sa Madison Square Garden. Lalo pang naging kahanga-hanga ang tagumpay na yon dahil wala silang Anthony Davis noon, ngunit nagtulungan sina Austin Reeves, Max Christie at iba pang mga manlalaro upang makuha ang panalo. Pagtapos ng laro din na iyon, nangyari ang isang blockbuster trade na nagdala kay Luka Doncic sa Lakers kapalit ni Anthony Davis. Dahil dito, ang laban bukas ay puno ng excitement. Ito ang unang pagkakataon na magsasama sa court sina Austin Reeves, LeBron at Doncic laban kina Jalen Brunson, OG Anunoby at Karl Anthony Towns. Malaking hamon ito para sa Lakers lalo na't may impresibong 24-7 home record sila ngayong season. Sa tactical na aspeto, isang bagay na dapat abangan ay kung paano pipigilan ng Lakers si Towns. Noong huling laban nila, ginamit ni Coach JJ Redick ang pick and roll plays upang mapasama ang depensa ni Towns. Bukod pa rito, nagawa rin ng Lakers na limitahan si Brunson sa 17 points at si Anunoby sa 13, kaya't si Josh Hart ang nanguna sa scorering ng Knicks na may 26 points. Ngunit siguradong mag-a-adjust ang Knicks dahil galing sila sa isang matinding pagkatalo sa Golden State Warriors, kaya asahan ang mas agresibong opensa at depensa mula sa kanila. Ang tanong, kaya bang pigilan ng Lakers ang Knicks na may ikalimang pinakamahusay na opensa sa liga na may average na 117.4 points kada laro? Higit sa lahat, ito ay isang matinding pagsubok para sa Lakers bago sila sumabak sa isang mahirap na 4 na sunod na laro sa road games. Ang layunin nila ay gamitin ang kanilang firepower upang ilampaso ang Knicks. Sa labanang ito, makikita natin ang Luka versus Brunson, isang matchup na siguradong kapanapanabik para sa mga dating tagahanga ng Dallas Mavericks. Makikita rin natin si LeBron laban sa depensibong wings ng Knicks tulad nina Mikal Bridges at Anunoby. Isang labanan ito ng opensa at depensa, ng laki at athleticism. Gusto mo bang manalo habang nag-e-enjoy sa mga paborito mong sports tulad ng NBA? Dito sa 1xBet may 12,000 bonus ka sa iyong first deposit. Simple lang, gamitin ang promo code na TROPANG1X at i-claim ang iyong exclusive reward. Huwag palampasin ang pagkakataong to, mag-register na sa 1xBet at simulan ng panalo. Bet now and win more. Dito sa 1xBet, paalala lamang, have fun and gamble responsibly. Samantala, matunog ngayon ang pangalan ni Klay Thompson sa mundo ng basketball, lalo na't may mga usap-usapan na hindi na siya masaya sa kanyang kasalukuyang team na Dallas Mavericks. Dahil nga sa mga injuries na tumama sa kanyang mga teammates na sina Kyrie Irving at Anthony Davis, pati na rin ang pagkawala ni Luka Doncic sa Dallas, tila nagbabago na ang pananaw ni Klay tungkol sa kanyang future sa koponan. Ang tanging gusto ni Klay ay makasama sa isang malakas na team at muling makatikim ng kampyonato, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon ng Dallas Mavericks, tila malabo itong mangyari. Dahil dito, lumalakas ang espekulasyon na posibleng mag-request ng trade si Klay Thompson. Isa sa mga pinupuntiryang destinasyon ay ang Los Angeles Lakers. Kung susuriin, may sentido ito dahil kailangan ng Lakers ng isang sharpshooter na tulad ni Klay upang mapalakas pa ang kanilang offensive game lalo na sa bench. Isa pang dahilan kung bakit may posibilidad na piliin ni Klay ang Lakers ay dahil nandoon na rin ngayon si Luka Doncic. Ang kanilang muling pagsasama ay maaaring magbigay ng panibagong sigla sa kanilang kampanya para sa isang championship run. Sa kasalukuyan, nasa ikalawang pwesto ang Lakers sa standings kaya hindi malayong makita si Klay na maging bahagi ng kanilang roster sa hinaharap. Gayunpaman, wala pang konkretong kumpirmasyon kung talagang magpapalit siya ng koponan. Sa ngayon, posibleng hintayin niya muna ang susunod na season bago siya gumawa ng desisyon. Ngunit maraming fans at analyst ang ayaw na dito dahil nakaraang summer nga ay tumanggi dito maglaro si Klay sa Los Angeles Lakers. At ayon pa sa kanila ay okay na ngayon ang lineup ng Lakers at di na kailangan ng kanyang serbisyo.